Kani voice over na gid ko ni kung giunsa gin ako pag-adto diri sa Australia. Aron ma-shorten gamay ang video sa pag-explain sa bugoy ba. Nya mapin po na ko ni nga video kay in case og nay mga bag-ong sampa diri nga mga uwan, mabal-an dayon nila nga ana ra di ay sa bugoy. Mayong adlaw goy. Ako di ay si Jimboy, 23 anyos. Ug usa ko ka matadero diri sa Australia. Kanang ginatawag nila nga butcher ba. Katong high school pa ko goy, nangandoy na ko nga makaadto kog laing lugar. Kay gawa sa dako kay sweldo, gusto pud ko makakita og maka-experience ng mga lugar nga mga nindot gani kayo. Kanang makita ra nimo sa mga salida ba. Nya ang nabaw-an ako padulong abroad goy, kana rang padulong Japan gani. Katong factory worker kuno ba. Nya tong ni-graduate na ko pag high school goy, nitambong kog orientation sa Davao. Kanang pa Japan lagi kuno. Nya nadunggan ako sa orientation goy nga parte sa ilang proseso nga muskwila kag 6 months sa ilang Japanese language. Kanang ginatawag nila nga Nihongo ba. Nya nagunahuna ako nga ataya no. Maglisod man ganit nagsabot og in-English. Hinapo na hinuon. Amo to after sa orientation, niuli na lang kog digos, sige kog balanse nga sa may maayo ani. Kadugayan sige guna-huna, nagka-headache man hinuon ko. Amo to pagkataod-taod naka-desisyon ko nga motiwas na lang siguro kog eskwela. Yeah, after na ko ni graduate og senior high mga goy, naniidapod ko unsay mga balita sa palibot gani. Timing atong panahon na pandemic, panahon sa COVID-19 ba. Pero katong pag-graduate na ko sa senior high 2021 na to, medyo nabawas-bawasan na gamay ang virus ba. Dili na pud kay striktong palibot gani. Nya katong mga panahon na goy, daghan kay kong nabasahan nga poster sa Facebook mga goy kabahin na pag-apply sa butcher. Nya grabe nga hiring sa laing nasod ba. Ang United Kingdom gid ang grabe atong panahon na. Sa sige na kog lantaw sa mga post nila. Ingon ko nga dagko ag sweldo ani nila no. Nya nag-convert din ko sa inuras nila nga sweldo. Tungtong mag 700 to 900 pesos per hour. Kaingon ko nga la, dagko ag inuras nila oy. Samantalang sa tuwa diri nga 450 to 500 ra mang inadlaw. Dito ako nabikil. Motong naka-interest na kumusulod og pagka-butcher. Nya timing kayo kay nay sariling slaughtering ang digos. Apalista dayon ko para maapil ko sa sunod batch. Nya after pila ka bulan mga goy, gitawagan ko sa city nga naday moabotay nga orientation para sa sunod batch nga musulod sa slaughter. Nya nadunggan ako sa orientation nga aya ka makasugod ug maka-apil sa training, dapat kumpleto na yung mga gamit o ginatawag nilang PPE. Ang mga kinahanglan nga gamit ana goy kay duha ka kutsilyo, isa ka scabbard, butas nga puti, isa ka helmet ug isa ka honing steel. Dungag pud sa nadunggan ako sa orientation. Sa mga taga-digos nga mo undergo sa training sa slaughtering, na ay registration o training fee nga 5,000. Dito nagbalanse na pud ko nga shit, asa man kumukuwag kwarta ni no. Na hinon ko'y gamay nga negosyo ato nga manok-manok, kanang mga Bisaya nga manok ba. Ngumpra ko sa mga silingan, deliver na ko dito sa Kapatagan. Na may mga restaurant ug mga karinderya dito nga mangumprag mga Bisaya nga manok. Nya mao to akong gisugal akong kapital kay mao ra man gyud yung kwarta. Ipapud ko magapamaray sa akong mga ginikana na to kay pait pa man pud kayo. Pandemic pa bitong panahon na no. Akong mama walay trabaho kay housewife ra man. Nya nagsalig ra pud mi sa mong amahan nga ang trabaho kay pidikaber ra pud. Pila ra income sa pidikaber. Nya ang income sa akong amahan atong mga panahon na kay igo-igo ra gyud nga makakaon mi ikatulo sa usa ka adlaw. Motong wa na gyud nag-expect nga makatag labi sa gamay. Diskarte lang ko gako. Yang nagasto din ako sa mga PPE ato mga goy kay more or less 6,000. Ang nakamahal ra gyud ato kay nipalit kog mga brand new nga mga kutsilyo. Ang boning knife napalit na kog 2,500. Ang skinning knife napalit pud na kog 2,500. Mga brand new man gud na tay mga second hand pero grabe na pud kahilis. Nya kay basig mataas-taas pa kung training atong panahon na ba. Maong mas prefer ko sa brand new na lang kung paliton. Nya sa ubang gamit ang scabbard napalit na kog 500. Boning steel napalit ra na kog mga 50 man siguro to kay sa Unicity ra man to. Kana ra man tong baratohon ba. Gialalayan ra na og kiskis sa mga liha. Nya helmet na sa mga 200. Ang apron ug butas kay nigasto ra kog mga 300. Nya plus training fee nga 5,000. Tong sa wa pa nagsugod nakagasto kog almost 11k or 12k. Insert lang nako ni goy. Sa wa pa day ko niapil ko orientation mga goy. Nya na kung mama nga ma sabay ko sa City Vet magpa-enroll kog butcher ba. Kay katong mga panahon na pinaspasa yung pagsulod sa training ato sa Digos City Slaughterhouse. Kumbaga paunanay kuwag slot ba aron makasugod ng training. Mao tong gisabay nako akong inahan sa City Vet. Kay iya man tong maninoy si Doc Viralyo. Mamasi na lang pud gani nga basig lakas akong irmat ani. May na lang ba makasabay ta sa panon. To na nami sa sulod. Nangutana yun si mama kang Doc. Doc sa may mahatag nimo nga advice amua. Kay kaning anak nako ba gusto mo abroad, gusto siya mo-apil training sa slaughter. Tubag maninon si Doc nga kaning bataa pila edad ni mudong 19 Doc. Nya na si Doc nga di pa man pwede dong kay bata pa man kayo ka. Nya perti pa pud nimo gamayag lawas dong. Anak ko nga di ay Doc. Nisulti ko basig pwede lang maka-training lang ako sa Doc ba. Maka-experience lang Doc ba niya makakuha pud ganig training certificate. Nya na siya nga hala sige. Basta kay alanganin pa na imong edad. Nya mao to nakasulod nako sa slaughterhouse.
Ang training na mo ato kay magsugod alas 5 sa hapon hantod sa mahuman ang ihaw. Ang training ato gitawag nila 5 to sawa. Nangutan na ko sa mga kauban nga unsay 5 to sawa. Ana sila nga 5 hanggang sa magsawa ba hantod sa kapuyon di ay. Kay usay ang ginaihaw nila 40 to 50 ka ulo ka baka o kabaw kada adlaw. Pagsulod nako sa slaughterhouse goy, dito ko nakaingon nga kuyawa dahil diri oy kana ganing napunog dugo ang palibot. Ako nga ani din slaughterhouse. Di gud ka magsilbi diri og talawan kag dugo. Nya sa first day na mo goy nag-observe usa mi kung unsay gipangbuhat sa mga ubang batch. Nya after ato gipang grupo-grupo mi para sa kani nga adlaw, kani nga grupo diri mo ma-assign. Nya sa second day na mo goy gitor mi sa mga matadero kung unsay mga pangbuhaton nila. Nya sa muang grupo dito mi una na-assign sa scalding. Ang scalding goy ka magkiskis sa mga panit sa mga baka ug mga kabaw. Nya sa ikatulong adlaw na mo goy dituan na pud mina-assign sa stunning ug beheading. Ang stunning goy kana nang istanan nimo ang hayop ba pwede siya pakurintihan, pero atong mga panahon na mo kay duslakon rag double blade ang tangkugo sa kabaw. Hindi nimo mataroy o di nimo matunong pagduslak maoy ang kabaw. Mao nang kailangan gid nga mawanhit gid nimo pagduslak. Ako goy kas ara ko ni sulay atong stunning, wala na pud ko ni usab kay sa unang duslak nako wa man natunong. Nya perting dakuas kabaw basta kay pagduslak nako wa man naigo. Nagmaoy bitaw, perting kisi-kisi, perting wild gyud. Naputol ang pisi. Sus nakabuhi ang kabaw perting dakua. Dinaganay mga tawo sa sulod hoy. So kaingon ko na dili ko mutro ato. Nya ang kanang beheading mga goy kana nang magputol kag ulo sa baka. Bali na usar ang process ang stunning, sticking ug beheading. Nya ang sticking dayoy kana day nang after mastanan ang baka, imo dayon siyang dunggabon sa dugan, paagasan dugo ba. Nya isunod yung beheading nya tanggal sa iko. Nya sa ikaupat nga adlaw mga goy, dituan na pud mina-assign sa evisceration kanang magtanggal ang mga tinai goy ba ug kanang mga lamang loob sa baka. Nya sa ikalimang adlaw goy, nag-skinning na mi o kanang panitan ang mga baka or tanggalon ang mga tiil. Nya sa ikaunom nga adlaw dituan na mina-assign sa hinlo-hinlo ug mga lamang loob. Mut kalimot kon say term ato. Basta kay nga to ray trabaho na mo sa slaughter mga goy. Pabalik-balik lang ang cycle ba hantod sa mahuman ang training murag 2 months or 3 months. Dito ako nakaingon nga hagua day ning trabaho ano. Samot na siguro sa laing lugar nga ang mga baka murag mga dinosaur. Nya mao to goy after 3 months nahuman na kog training sa slaughterhouse. Nakakuha na pud kog training certificate. Ang sunod lakang nakuha to kay mag-review og IELTS kay usa man na sa mga requirements ug mo-apply kag abroad pareha sa UK, Canada ug Australia. Nya atong mga panahon na kay UK palagi ang kusog sa nga ng butcher pero naa na po yung Australia ginagmay lang na yung mga Canada ginagmay lang gihapon. Mo tong nag-review nako another gasto na pud another 5k na pud ba. Kanang 5k goy 1 month ra na nga review. Gusto kag another month na pud another 5k na pud na. Kaingon ko nga gastuha dag proseso ning pagbutcher. Nya after sa review nako goy walay lakang sa hunong sa kay wala may kwarta pang exam. Mahala man day sa exam mo kantidad mag 12,000. Ana ko nga ataya ni amang ko mangitag kwarta ani. Mo tong wa sa ko ni padayon ni hunong sa ko mga pila ka bulan. Yan nag-apply lang kog mga lugar nga di manginahanglan IELTS. Halos tanan country lagi nga nag-hire og butcher akong gipang-applyan ba. Pasa kog mga certificate, mga resume. Ana na lang kung kinsay unang mukagat ani mo gilugar nga unang madtuan ako. Ang ako lang atong mga panahon na ba kay basta maka-abroad lang gani. Fights. Nya ubay-ubay bugog nadawat nga reply sa mga agency mga goy. Pero mao lagi mangita gid sila IELTS. Nya ang uban agency pangitaan pud ko nilag certificate of employment. Nya wala pa man ko ana. Nya nangutan ako sa mga kauban ug tamanguha ang mga COE. Ana sila nga diya daw nakuhaon sa mga meat shop. Tong nangita ko mga meat shop nga pwede trainingan halos wala pud kayo bakante. Nya na pa pud day bayronon nga 2,500 para sa training fee. Dala na pud inuna sa training certificate og sa COE. Ana ko nga uy another gasto na pud di ay ni. Unahuna ko nga asa na magkumukuha kwarta ani. Nahurot na rabang kapital nako sa manok. To nangita na bug pangwarta na ako ang itag hassle ba. Dituan ako nagtuon og buhat og mga borluloy. Kanang mga necklace gani, anklet, bracelet, mga handmade lang ba. Ako ang gitun-an mga goy kay hilig man ko mga ingana nga butang. Yan na timingan ni kusog pod katigom-tigom pong bugoy oy. Liman kag nilatag ko sa araw ng Santa Cruz. Nakahalin ko 15,000 isa lang kagabi. Kaingon ko nga ninduta day ani nga hassle oy. Busy kanon nagbuhat og mga borluloy ba niya pamaligya pod. Idagan kog mga isa ka tuig sig pamaligyag mga borluloy. Nakaloy-an pod baya kay nakatigom-tigom pod kog dako ba. Nya kato mga 2022 naman ang Australia ug Canada na pud ang hiring nga kusog sa butcher ato. Nya mao to nagpadayon gyapon ko sa akong mga plano. Nangita na pud ko mga meat shop nga pwede ka trainingan. Nya kanang pwede pud makuhaan og COE ba. Niadto dayon kog palengke adto ko atong Dragon's Meat Shop. Wala man sila bakante puno man nilang slot. Tama pud kay napoy atbang nga meat shop. Mao na ning Nunits Meat Shop. Pagsulod na ako na may mga nagtraining daan. Mga pipila ra pud ka buok ba. Nangutana rin ko sa matadero nga pwede mo training diri boss. Ana si Boss Jover nga pwede kaayo
timing gani kayo kay nasla employer karon. Ana ko nga oy kani kinaka-tie up ng employer. Mao to nangutana kung boss Juber og pilay training fee dire. Ana siya nga 7,000 daw. Ko hala sige. Sa 7,000 mga goy apil naman po dino ng training certificate, certificate of employment, payslips ug uban pang mga papers nga i-process. Kaingon ko nga kani nindot nga midchap kay sila nimo process sa mga documents ug uban pang papers. Kay kadalasan midchap atong mga panahon na mga goy kay ang mahatag nila kanarang training certificate ug certificate of employment. Ano nakaingon ko nga nindot nga midchap. Nya pag human na to goy nanamo ko yung mga gamit, igo na lang ko ni bayad sa training fee. Nya sugod na day mig training, wala ra nabtag mga bulan. Ipangitaan na mig mga papers sa employer kay magsugod na daw sila interview via Skype. Mao tong tanan papers nga gipangayo sa mga agency na provide gud sa midchap nga akong gitrainingan. Kaingon lay ka nga ayusa midchap ay mutabang man gyud. Ang agency day nako sa Pinas goy kay Caves Manpower, Makati base na sila dito sa Luzon. Nya mao to goy nagsugod na mig interview, okay na ang tanan, nagpaabot na lang mig mga pila ka bulan ato kay magkandak na og trade test ang among employer. Yang nakapabor na mo ato goy kay niadto gid ang employer sa Pilipinas. Sa Digos pagid mismo goy dito agid sa midshop nga akong gitrainingan sila nagkandak og trade test. Ayos kay goy no kay gihungit na tanan. Nya mao to gisugdan ang trade test. Giunag dibon ang mga baka, sunod ang mga baboy. Ang akong gidibon to goy kay baka 4 quarter. Nya atay kay goy kitong adlaw sa mong trade test gikalintura pagid kog taman. Kaingon ko ba nga ataya niyo yun sa may sobraan ni ka excited. Nya katong gipalinya na mi goy sa isa na mig video. Giingnan ko sa akong employer nga bataa pa nimo eh. Sure ka nga mapil ka ning trabaho ah. Nya ako nga kursunada kaya nga wapoy pake nga unsay may tabo to sa gawas. Sige og tando anak ko boss, yes boss. Katawa siya eh. Syempre no gipakita pud nako nga kursunada gyud ko. Nya mao na to gipatindog na kunya, gibidyohan ko niya, nagunit ko sa passport. Ana siya nga ipaila-ila daw akong kaugalingon. Stand street din ko. Snappy kay ba? Nawala lagi akong kalintura tungod sa kakulba. Sulti din ko nga I am Jim Steven Rulida, butcher deboner with 3 years experience. And today I'm gonna show you how to debone a 4 quarter of beef. Gara kayo bisag 2 months rang training. Nya mao to goy, pagkaugma nagpaabot mi sa result. Si mikulba na akong mga kauban na to kay dismayado silang performance ba. Nya ako relax lang ko ato. Syempre kay pagkaugma adto mo Santa Maria dituam ko na maligyag Borloloy. Nagpaabot na lang pud ko ba kung kano sa igawas ang result. Dito ara ko sa dagat nagpalanay. Una-una ko di ko maapil niya. Okay ra pud kay bata pa man pud ko ato. Kaingon ko napa may sunod og di makuha. 20 anyos na ko ato goy tong niapil kog trade test. Nya katugoy pagkaugma ni gawas ng result. Alipay kay bugoy kay pinakaunang pangalan. Pasunod ang edad bang kinsay pinakabata mo tinauna. Ito nauna akong pangalan. Nya gamay ra poy wala nakapasar ato goy, halos nakapasar gid mitanlan. Lingawas mga sabay na kong mga palahubog lagi. Nya mao to goy kay pasar naman ko sa trade test. Nag-process na ko sa mga papers. Nya dali ra kayo kay naandam naman ninunits ang tanan nga documents. Mao to lipay kay bugoy. Kapaabot na lang sa visa. While kapaabot kumpra-kumprag manok, baligyag Borloloy. Mingawon ni ganing trabahoan. O ginihinungdan sa tanan ba. Nya aya ni gawas among visa mga goy. Gi-remind mi daan nga nami bayro nun nga 230,000 sa agency. Laban na pud nga asam kumukuha ng kwartahan na pud oy. Napoy naka-advise na ko ato nga after nga mo gawas ng visa, pwede day ko maka-loan. Mao tong paggawa sa visa nako, nag-loan day ko mga 500,000. Kaya ang uban ba ipangbayad sa mga utang nako katong nag-process pa kog training yang sobra gibili na sa pamilya. Syempre mayong anak man tanong, syempre. Kaya sobra gamay pud ako pong gipaili sa Australian dollar. Kaya aron ay pocket money, baron ay makutkot gani gamay ni giabot sa Australia. Yang sa mga nangutana goy kung asa ko nag-loan, diri are ko nag-loan sa Sepat Credit mga goy. May ni diri mga goy kay 2.5 rang porsyento ba. Ya pwede ra pud mo mag-process through online. Zero cash out ni mga goy og no advance fee. Welcome kayo mo diri mga goy. Sa mga seaman nga pasakay pa lang, mga domestic helper ug mga skilled worker nga pareha pod nako. Kontaka lang si Madam Jenny Estorque mga goy, ang loan consultant sa Sepat Credit. Nya inig-inquire ninyo goy, mangutana man na sila kung kinsay nag-refer nimo. Ing na lang si goy. Tingala magdili mo mapurbahan si Jimboy nang nag-refer ana. Syempre